mga saknaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way hunong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup! Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o makalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup! Mga kapuso, sa mga lugar nga mabot nitong Sibiya og sa bisa na sa bang partes Pilipinas. Welcome diri sa laing edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Martes, Disyembre 2, 2025. Mga kapuso, kita may mag-ubanas pagtukian ng mga dagkong isu sa lokal, national ug international. Super Radio, Super Radio, Super Radio. Kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. Ug para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio. nangandam na ang Police Regional Office 7 PRO7 mga kapuso sa mga dagkong hitabo sa Sugbo. Labi na sa umaabot nga Pasko ug bagong tuig ingon man ang Sinulog Festival. Mamiingon si PRO7 Regional Director Police Brigadier General Enrico Maranan or Redrico Maranan nga ang kapulisan sa rehiyon ipaubos sa full alert status sa tibuok kalihukan. Mukabat sa 10,000 kabaga polis ang andam nga mo serbisyo aron makapatunhay sa kahapsay ug kalinaw sa Sugbo. Mupadala sab ang mga polis sa mga dapit sa rehiyon kung gikinahanglan isip augmentation force labi na sa umaabot nga simbang gabi. Awhag sab sa hepis kapulisan sa rehiyon ang katawhan nga mo report dayon sa kapulisan kung dunay makitang mga tao nga kadudahan og mga lihok. Super Junkie Bote sa Double Super Radio. Pikas bahin mga kapuso, ang ulang usa ka 26 anyos nga driver sa multicab ingon man ang tulo ka mga pasahero ni ini humanabangga sa sementadong Coral as may National Highway, Barangay Tanguhay, lungsod sa Dimyao, probinsya sa Bohol, kagidinang buntag. Ang driver sa Suzuki nga multicab, usa ka 26 anyos nga lalaki nga taga Barangay Luok, lungsod sa Hagna, probinsya sa Bohol. Samtang ang tulo niya ka mga pasahero mao ang usa ka 54 anyos nga lalaki, residente sa Ubuhan District, Tagbilaran City. 43 anyos nga lalaki nga taga Tagbilaran City ug laing 43 anyos nga lalaki nga nagpuyor sab sa Tagbilaran City, Bohol. Una niini ang Dimyao Municipal Police Station nakadawat og report labot sa nahitabong vehicular accident sa naasoy nga dapit. Girespondihan dayon kini sa kapulisan og sa ilahang pag-abot sa dapit nakit-an nila ang usa ka multicab diin ang driver na ipit sa lingkuranan humanabangga sa sementadong Coral. Base sa inisyal nga investigasyon sa otoridad, ang insidente na hitabo alas 6:25 sa buntag kagahapon. Matud pa nga ang kining multicab nagbiyahe ikan sa Alicia, Bohol paingon sa Tagbilaran City apan pag-abot sa nahitabuan ilabi na sa kurbadahon nga dapit giingong nakatulog ang driver hinungdan nga nawagtangan og kontrol sa gibinayhong multicab ni swerve ug nilapas sa Picas Lane ug nabangga sa sementadong Coral sa Remedios Cantilla. Nakaangkon og driver og angol sa kalawasan hinuon naluwas ra or luwas kini og karon nagpaalim sa tambalanan. Super Junkie Bote sa Double S. Double S News Roundup.
balita so ba ito magahisgotanan diri sa ato ang tulumanon sa Double S News Roundup mga kapuso. Super Radio. Nahon taning ang Cebu City mga higala og ang DILG muhimo og profiling sa unom ka mga individual nga pabiling na missing human sa pagkusok-kusos bagyong Tino. Misaad hinuon ang syudad sa pamilya nga na missing nga padayon nilang pangitaon ang maong mga individual. Super Radio. Man ka na engineer, November 4 patong bagyong Tino. Pero hangtod karong mag-aorasa tod karong adlaw pagyapon ni makit-i ang unom ka mga na-missing. Super Radio. Kudos sa ato ang disaster team nga ongoing ang search and retrieval operation mga kapuso. Super Radio. Ginilalim ilang trabaho kay wa na gyud sila kahibaw if asa ni pangitaon. Super Radio. Murag usa na gyud sila kabuan nga nangita. Niining mga individual nga na-missing mga kapuso. Super Radio. Highway Patrol Group 7 miauhag sa mga local government unit sa Central Visayas nga i-regulate ang mga e-bikes ug e-trikes aron dili na kini makaagi sa national roads nga naghatag kanila og peligros aksidente. HPG 7 nagpaabot sa kabanduan sa ilahang uluhang buhatan kung unsa ang ilahang papel sa pagparakop sa mga e-bike. Super Radio. Ganunsyo na ni sa LTO mga kapuso Land Transportation Office nga January 2 magsugod og pagpadakop ang LTO ni ining mga e-bike nga moagi sa mga national highway mga kapuso. Super Radio. Nani uban nga nag-regulate na no? So niini ang talisay. Nindot po ning ilahang mga lakang sa pag-regulate sa mga e-bike no. Ilahat tong gipang meeting uban pa ang Cebu City mausad. Ingon si Mayor Archibal nga taod-taod na sad ning ilahang pagbawal sa mga e-bike nga moagi sa national highway. Nalang gyud uban nga medyo gahi sag-o. Kung way enforcer moagi ra gyapon. Nigingon nga when the cat is away, the mouse will play. Peligro na kay magkalitrabiya mong labang way tanaw-tanaw. Yung mga motor, mga motorista, mga higala, di kabantay ninyo. Pikigir, usahay madus mo og brake. Oy. Come on, kaya na sa ubang mga e-bike driver. Sa dihinuoy mga e-bike driver, di sa dihinuon ni tanan. Ay uban nga tarong sa doy. Mapili. Sa pikas bahin mga kapuso. Hoy, si House of Representative Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ha na suspenso sa 60 kaadlaw mga kapuso tungod sa ni sa iyahang mga kontrobersyal daw nga mga post no unethical daw ang gipangbuhat ni ining si Kiko Barzaga mga kapuso kay mahinumdum mo siya mga social media post mga gala. Si Zaldico, Martin Romualdez ug si President Bongbong Marcos Jr. ang iyahang gipasangin lang yun. Murag na ginahibawan si Barzaga nga wa gid ta kahibaw. So karon naay mga nidepensa niya kay battle man ni kagahapon no? Naay mga nagbotation man Ay uban nga uyon sa pag suspenso, napoy uban nga dili uyon. Okay, ang giingon pod sa uban nga suspensohon kay ang gibuhat ni Barzaga dili makiangayon sa usa ka kongresista, usa ka congressman no, dili daw mag-reflect dapat ang usa ka congressman respetado, tarong. Og si Barzaga daw kay lahi kuno ang gipakita niini labi na sa mga social media post. Ang uban pon nga mga kongresista mga kapuso sa diyang nagbotation sila ingon grabeha unahon patanin si Barzaga nga mas bugat maning flood control issues. Nga kining si Barzaga igo man nagpagawas sa iyahang mga komento nga ano kunong padlongon nga opinion man niya no? So mo na mga kapuso, pero ang nadaog is ang pagsuspenso sa maong kongresista mga igala. So 60 days suspension, 2 months. Sa
pikas bahin mga kapuso. Oy, tulo na ka semana, no? Si Senator Bato de la Rosa wa magpakita sa Senado. Murag sagi ni Buying Rimulya mga higala, Ombudsman Secretary Buying Rimulya. Okay, kung wa ni mo ingon si Secretary Buying Rimulya nga naa siya'y kopya sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa, utong nga ra gid unta ni. Yung murag dama ni hulga kanang gulat-gulat god. Ingon man si Secretary Buying, nakoy kape, arrest warrant sa ICC, Senator Bato. After ni adto, 3 weeks na wa magpakita si Bato. Murag ipadayag naman ni si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Kabahin sa kuan or si Tito Soto manggigala Senate President, masin na i-ethics committee daw ni si Senator Bato kay 3 weeks. Noon kung ako inyong pangutanon mga kapuso, dapat mutungan na po ni si Senator Bato kay maubaya di iyang trabaho. Di po di 3 weeks nga absent. Kung sa normal pa na nga trabahoan, marag tak-tak naman siguro. 3 weeks nga absent, nga wa kay rason, nga nung absent ka, di ba? Kasi mga private sector, tang-tang na ko. Klaro juga yung si Senator Bato, nagigili ka yan. And kibaw na ta kung unsa na. Katong maayos sa Nisboying. Kita gina mo ang epekto sa kuan ba? Pero di pa mangguto sure, God? No? Ibong bitaw ta nga nung naikopya ni Nisboying nga wak may kahibaw ning ICC nga naa si Kapi. Gulat-gulat po ning iya ha. No? Ato sa nantanaw, no? Kung tinuod ba or di. Pero inamalikayan mga kapuso, labi na prison na ba ni si nadakpan po Bias Duterte mga gala, former president na ganina. Samot na ning senador lang. Diba? Itong gingon engineer, ang politika, wither-wither lang. Wither-wither. Sa pikas bahin mga kapuso. Madi ni advise si Senator Ping Lacson ni Bato de la Rosa, no? Matod pang Senator Ping Lacson, nag-joke ni advises Senator Bato de la Rosa to hide well. No? Tagog maayo if he does not intend to surrender. And he urges the authority to search for him carefully. This comes after Lacson revealed that in an exchange or chat exchange, De La Rosa joked he would try to break Lacson's record in hiding. Inomdom mo kaning si Senator Lacson, no? Grabe po ba ning tago niya. Sa, di ba, gipangita man ni, kisa gito yung nangita aning Senator Ping Lacson sa una, Sir Pat? Si Gloria man to, no? Gloria ba to? Oh, Gloria lagi. Pinangita po Benis Blaod, Senator Ping sa una. Tago, tago to siya sa Cebu. O niya nilargas gawas. Niya katong na impeach na ba to si Gloria. Dito na siya balik sa Pilipinas. Parang maugay plano ni Senator Bato na. Pikas bahin. Ang siyam kabaga DPWH officials ni plead og not guilty in malversation raps. Kaso sa flood control issue mga kapuso. Ang 9 nga wala, okay. Kunin mga gipang filean mga kapuso, og kaso ining 289 million pesos nga flood control project sa Mindoro. Makahinumdo mo mga kapuso, siyam ni ang gipang filean og kaso. Membro sa DPWH ang kining siyam. Ilagi accused were physically present when they entered. They're not guilty plea. They were all wearing a yellow detainee. So,
So dili sila wa sila muangkon sa maong kaso mga kapuso. Super Radio. Laham sa ng katungod. No? Yuha sa ng katungod nga moingon og not guilty plea. Pero kung naay mga ebidensya mga kapuso, for sure naa gini. Okay, kung wa ni ebidensya, kung di mga preso ni magkatawhana, mangundang tao. Kakaskas biya taglaway, kakaskas tag mga resources, investigar. Nya kini mga tawhana ni plead og not guilty. Nya way mga preso ani mga kagwang. Mangundang ta. Oh. Kay kaskas man ni patay oras man ninyo. Diba kung way mga preso ani nila? Sus, Ginoo ko. Kung di ko mutuoy nga way mas kinuusaan ni nila nga 289 million pesos na flood control. Sanis mga na-identify sa ICI mga higala sa ilahang investigasyon. Alam bigit aning maong issue mga kapuso. Anyway, hindi pa matusunan mga kapuso, palotson sa tali at mga commercial sa tuntak na Paspas nga asoy sa mga balita. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Sa otang reports mga kapuso, pagpamaligya o paboto sa Mandawi, giban, gihapon. Super Norman, pasok! Wala gihapoy gipatuman nga paglibkas sa bana sa pagpamaligya og firecrackers o mga pabuto diha sa syudad sa Mandawi. Kini mao gi pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Mark Gifter sukalit ang chief sa City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit sa Dakbayan sa Mandawi. Matuman niya nga way bag-o nga kamanduan nga gipakanaog gikan sa ilahang labaw sa City Director ingon man sa syudad nga maglibkas sa nini hinuon na padayon nila nga ipatuman ang maong kamanduan nga magban gihapon sa pagpamaligya og mga paboto ilbi na katong mga illegal o dagko nga mga paboto ilang suhiron sa mga kamerkaduhan ug gadtong mga suroy sa pagpamaligya niining mga paboto hinuon na gitugot ra ang mga fireworks apan gidili gyud ang gadtong mga paboto labi na katong mga dagko aduna say ilang unya nga pagawas nga listahan sa mga firecracker area diya sa syudad sa Mandawi nga gusto nga mo gamit nini atulon niya sa mga okasyon o kalihukan sa pagsugat sa Pasko sa bagong tuig. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Ang Super Radio. Kapin sa 800 million pesos nga balor sa drugas na sakmit sa PRO7 gikan sa Enero hangtod sa Nobyembre 2025. Super Decime, pasok! Atol sa Monday, flag racing ceremony sa Camp Serios Denia Senior, si Police Regional Officer and Director, Police Brigadier General Rodrigo Maranan, representar sa resulta sa operasyon gikan sa January hangtod sa November 27, 2025 ang PRO7 intensified anti-drug campaign resulta sa pagsakmit sa 124.2 kg sa ito ang sabungan na kantidad o kapin sa 800 million pesos sa 7,963 ka-operasyon sa kapulisan. Nakasikop ang PRO7 ng 9,267 drug personalities, apilang 309 high-value targets, 2,983 street-level individuals, o 5,979 newly identified personalities. Laing notable seizures naglaki sa 2,612 grams marijuana leaves, 14,421 na marijuana plants, marijuana sticks, 250 grams na cocaine o 60 ecstasy tablets. Sa tala sa PRO7 o 99.70% conviction rate sa drug cases gikan sa January 1 hangtod sa November 26, 2021. Resulta kini sa mabot pang metikulosong investigasyon ng distriktong pagsunod sa legal procedures. Kinis Daphne Padilla sa Sunod sa Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Dagang salamat, Super Norman Mendoza, Super Decime Padilla sa inyong mga reports. Super Radio Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, nasa ato ang linya si Ma'am Junina Marte sa Pagkasamagtan. Junina, mayong hapon. Mayong hapon, Sir John Kim. Ang sa tumasok ito, paminaw matang latest weather update. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ gihapon ang nakapektar din sa may Mindanao o kinang North Muntika nagpasilabid sa may extreme northern Luzon.
Nagihapon kita gina-monitor na low pressure area gawa sa Naputol si Ma'am Junina Marte, mga kapuso. No? Importante sa ning dagan sa panahon mga higa-life. Kinumdamon, bisag way bagyo mo, baha rabat. Nang tugining kuhaon ang latest update sa dagan sa panahon, mga kapuso. Ma'am Junina Marte, maayong hapon. Mayang hapon, Sir John Kim, og sa itong mga suking di paminaw matong latest weather update. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang padayon nakakastar din ha sa may Mindanao o kining northeast monsoon ang nagpasilabi din ha sa may extreme northern Luzon. Ang kinatong ginamonitor na low pressure area gawa sa atong Philippine Area of Responsibility kay as of 4 p.m. today nanani din ha sa may 1,220 kilometers east of southeastern Luzon. Nakita gihapon nila to for the next 24 hours na taas ang tsansa na mahimong usa ka bagyo. Pero karong gabi o for the next 24 hours padayon gihapon kita makasinati dinhi sa Sugbo kining init na tempo sa panahon nga nalay tsansa ng mga patak-patak nga pagulan pagpanugdog kilat tungod og dalaan ng mga localized thunderstorm. Wa pud kitay active na gale warning dinhi sa Visayas, mao padayon kita makasinati aning hinay ngadto na sa kasarangan na paguro sa hangin na magumikan sa Amhenan, ngadto na sa amin ang kasadpan di na itong kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay nay pagtaob unyang alas 8:47 sa gabi ug munas kini ugma sa alas 3:51 sa kadlawon. Temperatura na to for the next 24 hours magduwa kini sa 26 ngadto na sa 32 degrees centigrado. Ug atong haring adlaw kay nisalop dinhi ng alas 5:20 hapon ug masilang kini ugma sa alas 5:47 sa buntag. Ug matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DUST Pagasamaktan kini si Junina Marte mayong gabi ug daghang salamat. Super Radio. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Ma'am Junina Marte sa Pagasamaktan mo'y nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa Double S News Roundup. Sa di pa tamo Paspas nga asoy sa mga balita. Double S News Roundup. Mga kapuso, balik na diri sa ito ang tulumanon sa Double S News Roundup. Sige hapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindulbote, mga kapuso. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Okay, dito maglangan, arita sa to ang mga hisgutanan. Ato ni Tagalog igong pagtagad, mga kapuso, ang kining DPWH allocables, mga higala. No? Nga nadiskubrihan sa PCIJ, mga kapuso. No? Report ni sa PCIJ, mga higala, kundiin ilahang nakita or niingon ang PCIJ nga muna ni ang new pork barrel. No? Bagong pork barrel daw ni, mga kapuso. Yaning style. So, sa report sa PCIJ, mga kapuso, ang kining ilahang allocables sa DPWH maabot sa 1.3 trillion pesos. Trillion ha, dili billion. So karon sa man ang mga district engineer, ang kini magong allocables, mao ni ang gamiton sa DPWH nga ihatag ngadto sa mga kongresista, district congress, no? Mga distrito. Diin mamili na sila dito, mga kapuso, sa mga proyekto nga na-identify sa mga district engineers, mga higala. Bali, muni kwarta, 1.3, muni mga proyekto nga posibleng buhaton,
mamili ang mga kongresista ni ana o ganahan ko ana ibutang na diri sa among lugar. Kini butang sa ning flood control diri, kini butang ni diri kanang sa among lugar kana. Karon nigawas sa report sa PCIJ mga kapuso or Philippine Center for Investigative Journalism ari sa TAS National nga ang anak sa presidente Sandro Marcos mga kapuso mao'y nakakuha sa pinakadako nga budget allocation. Sila mao'y nakakuha sa pinakadako nga allocables sa Department of Public Works and Highways kon DPWH mga higala. Kung atong basahon ang listahan ni ining PCIJ mga higala, sa ngita sa listahan draft ni gawas na ika ni mismo sa Philippine Center for Investigative Journalism mga kapuso ilahagi ning Facebook page. Top 1, Ilocos Norte 1st District, Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Ang nakuha niya, 15.7 billion pesos. Top 2, si Martin Romualdez, 14.4 billion pesos mga higala. Top 3, Taguig, 1st Representative Ricardo Cruz, Apayao Lone District, Eleanor Bigtang, ug Bukidnon 3rd District, Jose Marie Zubiri. Karon, ang PCIJ nahibong kay ang Ilocos Norte 3rd District naalay kapin sa 300,000 ng mga botante daw. No? 300,000 ka mga voters. Ikumpara sa Rizal 1st District nga naay 1.2 million ba to? Basta, dako og mga population. Nahibong ang PCIJ nga, ang Rizal, mas dako pa og populasyon sa Ilocos. Pero ang Ilocos mo'y nakakuha sa pinakadako. Muna ilang pangutana. Pila may nakuha sa Ilocos? 15 billion. Pila may nakuha sa Rizal? 7 billion. Ala. Katunga. Di ba dapat kung mag-budget ta adto na to ihatag ang mas dako nga budget sa daghan og tao. Pero matud pa sa PCIJ nahibong sad sila. 300 raman ning population, 300,000 naman yung population. Anong mo ni nakakuha sa pinakadako? 15 billion. Nya ang Rizal, pinakaubos pa yan. 7 billion ra ilang nakuha. Gihulagway ni sa PCIJ nga politically, sa ito ilang term, nani sila termino nga gigamit bangegala? Ang the way daw gipang bahin-bahin, mura siya og para ra sa mga kauban, mga kapuso. Gikan na PCIJ, di na gikan na. Philippine Center for Investigative Journalism. Muna mga pangutana or mauna mga informasyon nga wala gi-debunk, wala pa sila mo komento nga dili tinuod, wala ra gyud. Okay. Okay, pangutana si Auntie Claire, ang spokesperson sa Malacanang, kay bao na daw ang presidente ni ana. Unya, wala ra pod sila. No? So dako ang posibilidad nga tinuod yun nga data sa PCIJ. Respected man sa ding nga organization. Kining Philippine Investigative PCIJ mga kapuso. No? Ang giingon ra gyud ni Attorney Claire Castro nga open sila
nga magpa-lifestyle check. Open sila nga tan-aw ng ilang mga kabtangan ug uban pa. Pero sa paghimakak, wala. Wala sila moingon nga dili na tinuod ang data. Wala na po sila comment kung tinuod ba or dili ang data sa PCIJ. Ang ilaha lang, okay, willing may kung sa'y tawag niya, lifestyle check. Pero ang pangutana man gud sa PCIJ mga igala, anong dako ni kang Marcos? 300,000 ra ang population compared sa Rizal. Wag ko masayop, times 2, times 3 ang ginaghanon sa ilahang population. Pero sila mo nakakuha sa pinakaubos. Or 700 billion ang ilang nakuha compared sa 15 billion nga allocations sa Ilocos mga kapuso. No? So, report na sa PCIJ mga kapuso, gipangutana po si Secretary Vince. Kaya ang pangutana, giun sa pagbahin-bahin, anong dako ni siya, anong dako kang Martin, anong sila duha mo'y pinakadako. Pero ang katong mas nanginahanglan nga mga distrito, sila mo'y nakakuha sa pinakagamay. Pagpangutana ni Secretary Vince Dizon, Secretaries DPWH, yan tubag, wasag ko kabaw. Sila rasay nakahibaw nga nung mas dako na silang duha compared sa mas nanginahanglan nga lugar. No? Ang former kono nga USEC secretary or undersecretary mo'y nakahibaw, anak. Wa pa man mo tingog mga kapuso. Pero ang giingon ni Secretary Vince, paglingkod na ko isip secretary sa DPWH, naa naman na. Wasa ko kay ba kung giyon sa pagbahin-bahin. Dapat, kung kinsa tong mas daghan og population, mautoy mas makakuha sa dakong budget. Kaya sila may mas nanginahanglan. Diba? Pagkapangutana man sad ka. Nga, kagamay ras inyong lugar, ganong di nga na kadako inyong budget. Kami dire nga kuan. Ganong wala nakapangutana na, no? May gani na aning PCIJ mga igala, maoy nagpagawas sa data. Maoy naghatag sa atuag data og ideya. Ay, pabor-pabor. Ang budget engineer, pabor-pabor. Nagingon nila nga kung kinsa to'y mas duol sa lawag, maoy makakuha sa dako. Anyway mga kapuso, sa di pa naman sunahan, lutson sa tari, agad to ang mga commercial sa to. Super John Kim Bote, Double S News Roundup. Okay mga kapuso, kana parintihay din ng budget engineer. Parintihay. Naraday oh. Ang Ilocos Norte, 320,000 nga mga butante. Ang Rizal Province, 1.2 million. Pero katunga ra ang nakuha sa Rizal. Oo, yan ninyo diha sa Rizal, oy. Hindi manggod mo parente. Boss Frank, ilitanan senador o congressman kurakot pero kasagaran buaya. Merry Christmas ninyong tanan og mapriso mo. Igo ra gid tas pagpangkuanan ni Boss Frank. Eh sila may nag-imbestigar ka. Super Jan, kung tinuod na paita no. Wa pa gani na human lain na sad budget ang kining allocables dili pa noon sure kung kuan. Kung naabay sa goal corruption, wa may report ang PCIJ. Ilaha lang nga ang budget, the way gibahin-bahin ang budget, mas dako sa mga sa parinting. Kaya nga na pag-explain sa PCIJ. Ang top 1 ug top 2, ang anak ug ang cousin. So, muna man ilahang gi-question. Nga anong mas dako na inyo diha? Nya kan na sang allocables mga kapuso, kuha na siya. Budget na sa DPWH nga dapat sa mga distrito. Kunya ang mga district congressman mamili sa mga proyekto nga na-identify sa mga district engineer. So dapat
Kung mas dako imong populasyon, dapat mas dako kag bahin sa budget. Kay mas nanginahanglan man ka, mas daghamang makagamit. Diba? Murag na bali man. Pangutana bitaw sa Secretary Vince nga nung ingana ang pamaagi nga dako lagi to ilahas kini mas daghan og populasyon gamay ra ang budget. Dili gid intawon katubag si Secretary Vince. Nag-imbestigar sa judge sa iyahang nagtan-aw po siya, nag-imbestigar sa siya. Wa siya kay ba nga nung ingato ang daway gibahin-bahin ang budget. Sa siya katubag taon, looya taong Secretary Vince, mo pa'y paglingkod. Joel Ancot, maayong gabi Shout out ko sa kong anak na si Ethan Jairos sa Dalagit. Oy, may pagpamina. Boss Eugenio Tagsip, adto jud ang pabor kay anak og presidente og agaw sa presidente na abay mo supak. Way mo supak, Boss Eugenio. Wagi mo supak ka ng kalakiha. Yun ni Huizan. Ito ba niya ko pagbasa? Huizan. Boss Felix Alconten, daghan jud masod sa imong plato basta dool kas luwag super dyan. Mayang gabi Tinood no? Ano gina? Sa kuwan pabor-pabor man gyud ang live. Ba engineer? Or pabor mo gina. Elmar Bardisco. Shout out sa GMA Guard House on Duty SG Mike Gonzales and Lieutenant Lumal. Oy, may pagpaminaw ninyo dihang duha. Tulo day tulo. May gabi may pagpaminaw ni Augusto Marfito, Ilona Tablada, Matilos Evelyn, Romulo Honorides mga kapuso, niya si Salvia Felomina. Pagpaminaw ninyo diha mga kapuso mayang gabi niya si Eduardo Asombrado, mayang gabi dias Tubigon Bohol, Alma Badina Sanchez Kilid dias Kamputaw, Kabarangay Hall mayang pagpaminaw. Anyway mga kapuso, magkakita igong oras diri sa to ang tulumanon sa WS News Road. Sa gabon, kinain yung ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote at tangi ang 24 oras mo sunod na. Mayang gabi mga kapuso, dagang salamat mga kapuso, dapat totoo. Double S News Roundup.